Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ang pagbubukas ng Brigada Eskwela sa Bulacan. Senate President Cheese Escudero hindi magpapadala sa panawagang umpisahan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa balitang probinsya, rider at angkas nito patay ng salpukin ng kotse sa Zamboanga City. Alagang baka pinutulan ng paa sa Antique. At sa sports balita, Manny Pacman Pacquiao napasama na sa listahan ng International Boxing Hall of Fame. Isang linggo bago magsimula ang panibagong school year, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagbubukas ng Brigada Eskwela sa dalawang paaralan sa Bulacan. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilya. Bilang pagsuporta sa nationwide Brigada Eskwela ng Department of Education na magtatagal ng isang linggo, pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang inspeksyon ng mga silid-aralan na inihahanda para sa pagbubukas ng mga eskwelahan sa June 16. Kasama ang bunsong anak na si Vinnie Marcos at si DepEd Secretary Sonny Angara, ininspeksyon ng Pangulo ang pagsasaayos ng Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan, Lunes ng umaga. Isa-isa niyang tiningnan ng mga silid-aralan kung saan abanang naghahanda ang mga guro at iba pang volunteer na nakilahok sa Brigada Eskwela. Personal pang nakapag-usap ang Pangulo sa mga abalang nag-aayos ng kisame ng mga silid-aralan. Pati na sa mga guro at estudyanteng naghahanda ng visual aids na magagamit sa klase. Ipinakita rin ng mga guro ang mga litrato ng mga dinanas na pinsala ng eskwelahan dahil sa iba-ibang nagdaang bagyo. Nakita rin ng Pangulo at ni Vinnie ang mga tablets na ginagamit ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. May pagkakataon rin na mismo ang Pangulo ang nagdikit ng bagong blackboard sa isang classroom. Matapos maidikit ang blackboard, nagsulat ng mensahe ang Pangulo sa incoming students ng school year 2025 to 2026. Sumunod dyan, tumungo si Marcos sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan, kung saan ipinakita ni DICT Secretary Henry Aguda ang bagong installed na Starlink para magbigay ng internet service. Dahil dito, pwede na magamit ng mga mag-aaral ang ilang online resources mula sa Khan Academy na magagamit nila sa kanilang pag-aaral. Sinabi ng Pangulo na nagsisikap ang pamahalaan na malagyan ng internet service ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Yung Khan Academy, ang ganda nung kanilang software na tapos ito na pinakita rin sa atin yung bagong Starlink para may internet connection, may wifi lahat. Yun, hindi lamang dito, gagawin natin sa mga iba't ibang eskwelahan. Lalong-lalo na doon sa mga malalayo dahil may teknolohiya na. Nangako rin ng Pangulo na patuloy na susuportahan ang mga guro. Ang gagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Ininspeksyon rin ng Pangulo ang palikuran sa isang classroom roon. Dito inihayag niya ang kanyang pagkabahala sa estado ng mga palikuran sa loob ng paaralan. Idiniin niya ang pagpapaganda ng mga palikuran lalo't naapektuhan nito ang kalusugan ng mga bata. Pinagtataka naman ng Pangulo kung bakit walang supply ng tubig sa ibang silid-aralan. Magkakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. Kaya kawawa naman. So that's one of the areas that we are really going to focus on. Just on the health and safety of the kids. Of course, that's the most basic and most important thing that we have to do. Umarangkada rin ngayong araw ang regional kick-off ng Brigada Eskwela. Sa Regional Science High School for Region 6, nagsagawa ng programa sa Kalibo, Aklan na pinangunahan ng ilang opisyal ng DepEd sa rehiyon. Michelle Galiang para sa All TV News Channel 2. Nanindigan si Senate President Francis Cheese Escudero na hindi ito magpapadala sa mga panawagang simulan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ani pa ni Escudero, hindi pwedeng apurahin ang Senado. Narito ang report.
Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Escudero sa kabila ng mga panawagang simulan na ang impeachment trial. Sa June 11 pa rin ang presentasyon ng articles of impeachment ng prosekusyon mula sa mga mambabatas ng Kamara. Kabilang sa mga grupong nananawagan ng agarang aksyon ang Akbayan Party, Mamamayang Liberal at Tindig Pilipinas na nagsasagawa ng 3 araw na kilos protesta. Tinanggihan din ni Escudero ang mungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na tapusin ang buong impeachment trial sa loob lamang ng 19 na araw mula June 11 hanggang June 30, ang huling araw ng 19th Congress. Giit pa ni Escudero, ang mga susunod na hakbang ay dadaan na sa plenaryo at hindi basta-basta mapapabilis. Ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinyon. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. Sa gitna ng mga ito, inihayag naman ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna, isa sa mga nagdraft ng Article 11 ng 1987 Constitution, na ang ibig sabihin ng forthwith ay agad-agad o immediately at maaari rin daw makatawid ito ng susunod na Kongreso. Samantala, lumalabas naman sa survey na isinagawa ng Okta Research na 78% ng mga Pilipino ang nagnanais na harapin ng bise ang impeachment trial upang harapin ang mga akusasyon at linisin ang kanyang pangalan. Sa kampo naman ni VP Sara ay nakahanda raw ang kanyang defense team na harapin ang mga akusasyon. Gayunman, hindi raw dapat makasangkapan ang impeachment trial at patahimikin ang mga kalaban sa politika. Alamin natin ang latest na balita sa probinsya. Mula Kalibo Cable News, mabilis na balitang hatid ni Randy Nakuspag. Sa Pangasinan, halos 4 na bilyong pisong halaga ng shabu ang naibalik ng mga mangingisda sa otoridad mula June 5 to 6. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, 588 vacuum sealed plastic bags na naglalaman ng shabu na may kabuang timbang na 598 kilos ang naibalik sa ahensya. Na-recover ito sa coastal barangays ng Dacapsur, Bani, Buboy, Agno, Luciente, Balingasay at poblasyon sa Bulinaw, Pangasinan. Sa Antique, isang alagang baka ang pinutulan ng paa at pinaanod sa ilog ng di pa nakilalang sospek. Ayon sa uploader na si Grace Espargosa, ang baka inanod sa ilog ng danas at wala ng buhay. Inaalam pa sa ngayon ng Barbasa Municipal Police Station kung sino ang suspect sa insidente. Sa Zamboanga City, patay ang rider at angkas nito matapos salpukin ang sedan sa kahabaan ng San Ramon Highway kahapon. Kinilala ang 2 biktima na sina Daniel Maralfes at Robilin Albofera na residente ng Barangay Maasin. Makikita sa CCTV na lilipat ang motorsiklo sa kabilang lane pero sinalpok ito ng rumaragasang sedan. Tumilapon ang rider at angkas nito. Sa lakas ng pagbangga ay dead on the spot ang 2 biktima. Lumiyab naman ang sedan na pagmamayari ni Franz Sahibula na agad nakalabas bago lamunin ng apoy ang sasakyan. Agad naman itong dinala sa ospital. Randy Nakuspag para sa All TV News Channel 2. Sa mga motorista, magpakarga na po tayo ngayong araw dahil muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Sa abiso ng Shell, Sea Oil at Caltex, tataas ng 60 centavos sa kada litro ng gasolina, 95 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, dahil ito sa geopolitical tension sa pagitan ng Ukraine at Russia. Concern sa supply sa nangyaring wildfire sa Canada, gayon din ang inaasahang pagbaba ng supply ng inventaryo ng Estados Unidos. Napasama na sa listahan ng International Boxing Hall of Fame ang Fighting Pride of the Philippines at 8-time World Division Champion na si Manny Pacman Pacquiao. Bago ang Hall of Fame induction ay pumarada muna ang mga inductees sa ginawang Hall of Fame parade sa Canastota, New York. Kasamang ginawaran ni Pacman ng Boxing Hall of Fame sina Vinny Pazienza at Michael Nunn.
Present din sa nasabing event ang Mexican arch rival nitong si Eric Morales at Hollywood star Sydney Sweeney. Sa kanyang speech, nagpasalamat si Pacquiao sa lahat ng sumuporta sa kanyang boxing career. I want to especially thank the men who play a big part in my boxing journey. To Bob Arum, thank you for helping make many of my biggest fights in my career. You give a kid from the Philippines a chance to show the world what he could do. To the Filipino people, to the fans all over the world, thank you for your love, your prayers, and your support all these years. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.